Sasabihin ko sa Kanya. Ako ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na sa lahat na di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagtalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang po ninyo ako na isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit
at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila ay nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kaniyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpapatay niyo pa ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, may sakit at mga matatanda na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pakibati ngang katabi, sabihin, "Pinagpalang linggo sa iyo." Yan, no? Gising na ba yung katabi nyo? Alam ko, karamihan sa atin, puyat at mga haggard sapagkat tayo ay ginabi na, napagod tayo sa ating parish Lenten pilgrimage kahapon. Pero bagamat pagod, puno ng grasya, puno ng biyaya ang ating naging biyahe. May assignment akong iniwan sa inyo. Naalala nyo pa? Pag hindi magagawa yon, hindi ka nag-pilgrimage. Anong ginawa mo? Nag-excursion. Kaya kailangan mong tapusin ang assignment na binigay ko sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo na ng panahon ng Kwaresma. Ang tinatawag natin sa linggong ito ay ang Laetare Sunday. Sabihin nyo nga po, Laetare. Yan, kaya makita nyo, naka-pink si Father. Laetare, ibig sabihin, magalak. Magalak, kaya ang kulay pink ay kulay ng galak. Kulay ng galak. At narinig natin sa ating ebanghelyo ang talinhaga o kwento ng alibughang anak. Sabihin nyo nga po, alibugha. May 3 karakter sa ating talinhaga ang ipinapakilala sa atin ni Jesus. 3 karakter at maganda na tignan kung sino sa 3 ito ang sumasalamin sa atin. Huwag tayong magturo ng iba, ha? Sumasalamin sa atin. Yan, magaling tayong ganyan, Kapag may narinig sa homily ni Father, ay si ano yan, si ganto yan, O ganyan yung nanay ko. Di ba? Huwag tayong magturo, Tingnan ang ating sarili kung sino sa 3 karakter ang sumasalamin sa atin. Unang karakter,
ang alibughang anak. Sabihin nyo nga po, alibughang anak. Alibugha, ibig sabihin maaksaya. Maaksaya. Siya yung bunsong anak na kinuha ang kanyang mamanahin. May dalawang ipinakita na pag-aaksaya itong alibughang anak na ito. Unang pag-aaksaya, kinuha niya ang kanyang mana kahit na buhay pa ang ama. Tama ba yon? Kailan kinukuha ang mana? Pagpatay na. Di ba? Yan ang unang pag-aaksayang ginawa ng anak. Sayang. Dahil hindi pa yun ang tamang panahon. Hindi pa niya dapat gamitin ang dapat gamitin. Kaya pag-aaksaya. Maliwanag ba yun? Di ba sayang? Kapag hindi pa tamang panahon, wag muna. Sayang merong tama at nararapat na panahon at dun mo gagamitin. Pangalawang pag-aaksaya ng alibughang anak, nilustay ang mana sa di-wastong pamumuhay. Anumang nilustay sa di-wasto ay pag-aaksaya. Tama? Tama. No? Gaya ng kuryente at gripo na hindi pinapatay. Di ba? Pag walang tao at bukas ang ilaw, di ba sayang? Yung iba sa atin, walang pakialam. Bakit? Kasi jumper naman kami, Father. Hello. Shout out sa mga jumper dyan. Baka naman. Pakipatay. No? Yung ilaw, hindi yung nagja-jumper, ha? Maliwanag yung sabi ko, ha? Di ba yung gripo? Yung gripo, simple lang yan Kapag nakabukas yan at walang gumagamit, sayang. Pag-aaksaya yan. Hello, ba't di kayo makaimik? No? Kasi madalas nating ginagawa yan no? Hindi makaimik, no? O again, wag magturo. Tingnan ang sarili. No? O, yung mga estudyante na nasasayang ang tuition fee kasi hindi nag-aaral, hindi pumapasok. Father, libre naman po kasi sa public Ayun. Kaya, di ba ganon? Nasasayang. O hindi nasayang ang tuition, di ka nagbayad, di nagbayad magulang mo, sayang panahon mo. Tamo, 20 anyos ka na, grade 3 ka pa rin. Hello. Sayang. Di ba? Sayang. Sayang yung mga panahon na mga walang trabaho at walang ginagawa. Hello, shout out sa mga walang trabaho. Sayang ang panahon. Magugulat ka, ang tanda mo na walang nangyari, walang narating. Kasi hindi kumilos. Sayang ang panahon. Yan ang alibughang anak. Masasabi natin na walang kwenta. Sabi nyo nga po, walang kwenta. Dahil hindi niya nakita ang mga inaksaya niya. Walang kwenta kasi hindi marunong magpahalaga sa kung ano ang meron siya. Lustay ng lustay. Hindi niya alam na pwede yan maubos. Hindi niya alam na pwedeng magkaroon ng taggutom. Tamo, nung pandemic, ang kawawa at malalong naapektuhan yung walang naitabi. No? Kasi pag sweldo, sweldo na, no? Sale pa, no? Check out dito, check out doon. Ganun sayang. Walang kwenta kasi hindi marunong magkwenta kung ano ang mawawala at pwedeng mawala sa kanya. Yan ang alibughang anak. Masasabi nating walang kwenta. Pangalawang karakter ay ang panganay na anak. Siya yung nagalit sa ama nang tinanggap muli ng kanyang ama
ang alibughang kapatid. Nagalit sa kapatid dahil alibugha, maaksaya. Kinuwentahan ang ama dahil sa pagsisilbing ginawa. Diba sabi niya, maraming taon akong nagsilbi sa'yo. Yan, nagkwenta na. Diba? Kinuwentahan niya yung kanyang ama. No? Diba? Hindi mo man lang ako binigyan kahit isang bisirong kambing. Yan, diba? May mga ganyan, no? Makwenta. No? Kinuwentahan ang ama sa mga nakuha ng anak. Ganon din, kinuwentahan ang ama kung anong binigay ng ama nang magbalik ang alibughang anak. Yan ang panganay na anak, makwenta. Masasabi natin, ang alibughang anak, makwenta. Sabihin nyo nga po, makwenta. Ang taong makwenta, yung bawat kibot binibilang. Bawat na ibibigay, sinusukat at dapat suklian. May ganyan, no? May ganyan. Yung makwenta, no? Lord, nagsimba na ako. Baka naman, pwede mo na akong pagbigyan. Hello. Diba? May ganyang makwenta, no? Nay, nagbigay na ako, wala na. Tama na yan. Diba? Alam nyo, sa eskwelahan, natuto tayo magkwenta eh. Diba? Pag naglista ng noisy, naalala nyo ba yon? Naglista, noisy. Nakalagay na nga yung pangalan mo, tapos kapag nagsalita ka pa, tatantusan pa. Hello. No, diba? Sunod, pag nagsalita ka ulit, tantos, tantos, tantos. Ibig sabihin, nagkukwenta. Nagbibilang. No? Naalala ko tuloy, no? Nung mga bata pa kami, no? Diba? Sabi, sige, isa pa. No? Makakatikim ka na. No? Pagbilang ko ng 3, sige, magtago ka, humanda ka. No? Di ba ganyan? No? May kilala ba kayong ganon? Wag na tayong magturo. Di ba? Sabi again, salamin sa sarili. Yan ang mga tao. Katulad ng panganay na anak, mapagkwenta. No? Nag-serve na ako kanina, hindi na ako magsaserve. Di ba? Ganyan, mapagkwenta. Kaya ang tawag natin, makwenta. Pangatlong karakter sa ating talinhaga ay ang ama. Ang ama, siya yung nagbigay ng mana sa alibughang anak, na bagamat siya'y buhay pa. Siya yung nagpakahirap para sa mga anak, para may tanggapin, para mayroong mamanahin. Siya din yung ama na kahit iniwan ng alibughang anak, handa pa din siyang tanggapin. Siya yung ama na sumalubong sa anak nang magbalik. Anong ginawa ng ama? Sinuutan ng damit. Ano sabi? Ibigay ang pinakamainam na damit. Suutan ng singsing. Ano ibig sabihin nun? Yung umuwi kang busabos, tinanggap ka ng buong buo at binihisan kang muli. Binalik yung dignidad mo. Binalik yung karangalan mo. Na ikaw din mismo ang sumira. Ikaw din mismo ang nagpabaya. Pero yung ama, tinanggap ka. Inakap ka. Hinagkan ka. Ganyan ang ama. Yung amang nagbigay ng piging dahil sa tuwa. Dahil nagbalik ang kanyang anak. Kasi hodang bibigyan niya uli ng material. Kahit na nakuha na yung mana. Kasi hodang magpa-party siya. Kahit na nilustay ng anak ang lahat. Yan ang ama na masasabi nating hindi nagkukwenta. Sabihin nyo nga po, hindi nagkukwenta. Ganyan ang taong hindi nagkukwenta. Walang inuuri, walang sinusukat, at walang binibilang. Tanggap lang ng tanggap at hindi tumatanggi. Naalala nyo kahapon, yung mga nag-pilgrimage, ang sabi ko doon sa ikalawang assignment, ano yon? Mangumpisal. Mangumpisal. At pag nangumpisal ka,
ano mangyayari? Ibabalik sa iyo ng Diyos ang karangalan mong parang bagong binyag. Malinis na malinis, walang bahid dungis. Ganyan yung Ama. Bumalik ng busabos ang anak, tinanggap ng buo, binihisan, ibinalik ang kanyang karangalan. Mga kapatid, sa tatlong karakter na ito, sino ang sinasalamin mo? Ikaw ba yung alibughang anak na walang kwenta? O ikaw yung panganay na anak na makwenta? O baka naman ikaw yung katulad ng ama na hindi nagkukwenta? Yung mga Pariseo at Eskriba na pinangangaralan ni Jesus ng talinhagang ito, yan yung mga taong makwenta. Sinisita nila si Jesus sapagkat nakikita nila na nakikisama si Jesus sa mga makasalanan. Nakikisalamu at nakikikain. Yan, ganyan ang mga makukwenta. Pero malinaw ang pangaral ni Jesus. Wala ka mang kwenta, makwenta ka man, ang Diyos hindi magkukwenta. Kaya ikaw, tayo sa Diyos, laging may kwenta. Sabi mo nga sa katabi mo, may kwenta ka. May kwenta tayo. Ha? May silbi tayo, may halaga tayo. Ganyan tayo sa Diyos. Ha? Ganyan tayo sa Diyos. At ito, ngayon, ang ating magandang pagnilayan, ngayong panahon ng Kwaresma, tingnan ng ating mga sarili nung tayo'y naging walang kwenta o nung tayo'y naging makwenta. Itong ibig sabihin ng laetare, magalak, dahil merong tayong Diyos na hindi makwenta at kailanman hindi magkukwenta. Dahil ang bawat isa sa atin ay may kwenta. Amen? Amen.